Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Noong panahong iyon, may mga Pariseyong lumapit kay Jesus. Ibig nilang masilo siya, kaya't kanilang tinanong, "Naayon ba sa kautusan na hiwalayan ng lalaki ang kanyang asawa?" Tugon niya, "Ano ang utos sa inyo ni Moises?" Sumagot naman sila, "Ipinahintulot ni Moises na hiwalayan ng lalaki ang kanyang asawa matapos bigyan ng kasulatan sa paghihiwalay." Ngunit sinabi ni Jesus, "Dahil sa katigasan ng inyong ulo, kaya niya inilagda ang utos na ito. Subalit sa pasimula pa, nang likhain ng Diyos ang sanlibutan, nilalang niya silang lalaki at babae. Dahil dito'y inyong iiwan ng lalaki ang kanyang ama't ina, at magsasama sila ng kanyang asawa, at sila'y magiging isa. Kaya't hindi na sila dalawa, kundi isa. Ang pinagsama ng Diyos ay huwag paghiwalayin ng tao." Pagdating sa bahay, ang mga alagad naman ang nagtanong kay Jesus tungkol sa bagay na ito. Sinabi niya sa kanila, "Ang sinumang lalaking humiwalay sa kanyang asawa at mag-asawa sa iba ay gumagawa ng masama sa kanyang asawa. Siya'y nangangalunya. At ang babaeng humiwalay sa kanyang asawa at mag-asawa sa iba ay nangangalunya rin." May nagdala ng mga bata kay Jesus upang hilinging ipatong niya sa mga ito ang kanyang kamay. Ngunit pinagwikaan sila ng mga alagad. Nagalit si Jesus nang makita ito at sinabi sa kanila, "Pabayaan ninyong lumapit sa akin ang mga bata. Huwag ninyo silang sawayin, sapagkat sa mga katulad nila, naghahari ang Diyos. Ito ang tandaan ninyo. Ang sinumang hindi tumatanggap sa paghahari ng Diyos tulad ng isang maliit na bata, ay hindi mapapabilang sa mga pinaghaharian niya." At kinalong na Jesus ang mga bata, ipinatong ang kanyang mga kamay sa kanila, at pinagpala sila. Ang mabuting balita ng Panginoon. Narinig natin sa huling bahagi ng ating ebanghelyo ang mahalagang mensahe na ang kaharian ng Diyos ay para sa mga katulad ng mga bata. Ang kanilang likas na katangian, ang pagiging tapat, mapagtiwala at puno ng pag-asa ay nagbibigay din sa ating pangangailangan na muling balikan ang ating sariling puso. Sa mundo na puno ng pagdududa at paghuhusga, ang pagiging katulad ng bata ay isang hamon na dapat nating harapin. Sila ay walang takot na lumapit at humiling. Madalas tayong nagiging masalimuot at nag-aalinlangan. Ang simpleng pananampalataya ng mga bata ay nagtuturo sa atin na ang tunay na ugnayan sa Diyos ay nakabatay sa pagtitiwala at pagmamahal. Sa aking pagninilay, naiisip ko kung paano ko ba maipapakita ang mga katangiang ito sa aking buhay. Paano ko ba maiiwasan ang pagiging mapanghusga at magiging mas bukas ako sa mga tao sa paligid ko? Ang hamon sa akin sa araw na ito ay nawa lumikha ako ng espasyo sa aking puso para sa mga katangian katulad ng bata. Ang pagiging tapat sa aking nararamdaman, ang pagtatanggap ng tulong mula sa iba, at ang pagpapakita ng pagmamahal ng walang kondisyon. Nawa magkaroon ako ng puso katulad ng bata.